po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating munting channel. Ngayong araw po na ito, maulan ang panahon at meron tayong gagawing isang air condition na window type. So ang sira po nitong aircon na ito, hindi po siya lumalamig, not cooling po ang complaint ni customer. So check upin po natin siya at papakita po namin sa inyo yung step by step na kailangan nating i-check sa aircon kapag ka po naka-encounter kayo ng ganitong sira. So samahan niyo po kami sa araw na ito sa ating pong gagawing video sa pagre-repair po ng window type air condition. So ito guys, mag-uumpisa tayo sa testing ng ating air condition. So isasaksak po natin yung ating air condition para po ma-ano natin, ma-check natin kung ano po ang problema. So ayan, tinodo po natin yung thermostat. Then, i-on po natin yung air condition. Ayan, umaandar na po siya. So, ito guys, so, umaandar na po siya. Normally po, kung mapapansin natin, pagka unang bukas po dapat po ito, mag-a-icing po siya. Itong tubo na ito. Ito kasi yung ating capillary, galing po yan sa condenser. So paglabas ng condenser, normally, pagka normal po yung aircon, mapapansin natin ito nag-yellow yan. Mag-a-ice yan. Ito pong tubo na ito Ito. Yan. Then pagka nag-ice po yan, after 10 minutes, wala na po yung icing niya. So natutunaw po yung yellow. Kapag ka po ang tubo na ito is nag-yellow, then pinaandar mo na 10 minutes, 30 minutes, hindi pa rin natutunaw. So meron pong ibang problema yung aircon. So yun po yung obserbahan natin. So sa case po nito, mapapansin natin nagpapawis lang siya. So ang ibig sabihin po, mahina po ito lumamig kapag ka po nagpapawis lang na ganyan. And then isa pa po natin titingnan guys, ito pong kanyang condenser. Normally po kasi pagka umaandar po ito, umaandar po ngayon ng compressor Ayan po. So ito pong tubo na ito, yung papunta pong condenser, yan po ang discharge line. Yan. Normally po umiinit ito. So sa kaso nito, hindi po siya umiinit. Kung nagpa-function ng aircon, siyempre nagdidepende po yan dun sa ambience temperature. Guys. So dun po sa mga sa hindi pa po nakakaalam, ang ginagawa po natin dyan is mini-measure po natin yung pumapasok na hangin dito and then lumalabas na hangin. So yung input saka output na temperature mini-measure po natin nung aircon. So kailangan po nakakabit po itong filter kasi pagka po tinanggal po natin itong filter guys. So ito Ayan. Kapag po tinanggal natin yung filter, ito po natin. Ayan. So ito na po mismong evaporator. So ang masusukat nyo po rito kung gumagana po ang aircon is hindi po yung ambience temperature. Actually, ambience temperature ang sinusukat natin nung kwarto. Ano po? Kaya po kailangan natin ikabit yung filter para po hindi direct na masukat natin yung evaporator, kung di ang ma-measure po natin is yung hangin na pumapasok dito. So nakita natin kanina wala akong pagkakaiba. Normally po kasi
Ang difference po kasi nito, nagdidepende po siya sa temperature po ng environment. So halimbawa, ang kwarto po ng customer is napakainit. So maaari po na hindi rin makapag-produce na masyadong malamig ito. Kaya po ang ideal is 5 to 15 degrees Celsius ang difference ng input saka output temperature. So ibig sabihin, kung mas malayo po yung difference, kunwari po, ang temperature po kunwari is 30 dito po sa pumapasok na hangin, and then yung lumalabas po dito is nasa mga 15. So mangyayari po 30 minus 15 is equals to 15, di ba? So 15 degree ang difference ng dalawa, nagpa-function po ng mas maayos yung aircon. Pero kung halimbawa po na agaya po dito sa kaso na ito, ang pumapasok na hangin is 22.7 and then ang lumalabas na hangin is 22.7. So ang difference po is 0. Kung 0 po ang difference, ibig sabihin yung air condition natin hindi po nagpa-function totally. So hindi pa po talaga siya lalamig. Kaya po doon sa nagtatanong kung may mga customer po na nagsasabi na hindi nagpa-function yung aircon, pero pagka mination mo yung input saka output na hangin is malaki po yung difference, doon mo malalaman kung gumagana yung aircon. Kasi nga po, so sobrang init po ang kwarto, so mahihirapan din po ang aircon na palamigin po yung loob ng kwarto natin. Kaya po kailangan nating i-measure. Normally nga po, mini-measure po namin siya kapag ang difference po is 5 to 15. So ibig sabihin gumagana po yung aircon. Kung ang difference po niya is 5 degree lang po dun between the input air dun sa output air, 5 degree lang po ang difference. So ibig sabihin yung aircon po gumagana pero mahina po siya. So maaari pong ang problema is yung compressor natin mahina na po mag-pump ng refrigerant. Kaya po matagal po siya makapagpalamig kasi pagka po ang difference is 5 degree lang, so maaari pong mas matagal lumamig po yung lugar, o kaya naman po sobrang init po ng kwarto. Kaya po magdidepende yan dun sa temperature, ambience temperature po nung kwarto. Kailangan po nating i-measure yung voltage kasi may mga na-encounter po kami, may mga some areas especially sa gabi, pag sabay-sabay na pong gumagamit ng kuryente dun sa isang lugar, ay bumabagsak po ang voltahe. So pagka bumagsak po ang voltahe, normally based on our experience po, pag umabot po ng 180 volts na lang yung kuryente, so umaandar po yung fan, pero yung compressor nahirapan po siya mag-pump ng refrigerant. So anong nangyayari? Hindi po siya makapagbigay ng magandang lamig. So ang ginagawa po natin, the best way po is i-measure natin po yung voltage at the same time yung current, kung ano naging effect. Kasi normally po kapag ka po bumagsak po ang voltahe, tumataas ang current. So alam na natin na kapag ka bumagsak ang voltahe, tataas yung current. So ang mangyayari, pag mataas ang current, yung compressor hindi makaikot ng maayos. So ang nangyayari po kasi, pagka po kasi tumataas ang current, ibig sabihin yung pong ating motor, compressor is mabagal po ang ikot. Hindi niya po nare-reach yung speed na requirements nung circuit para po makapag-produce siya ng magandang lamig. So ngayon po i-measure po natin ang voltage. Ayan po. So ang voltage po natin dito ay 235. Ayan. And then yung ating pong current, i-measure natin. So ito guys, so nakita natin, ito po ang voltahe natin, 232. And then yung current po, i-measure po natin. Ito po yung power cord natin dito sa isang linya lang.
kakabit natin yung clamp ammeter. Pero kung meron po kayong energy meter, mas maganda po kasi nasusukat na po siya sa isang meter lang, o sa isang voltage meter or current meter, o yun nga yung energy meter natin, nasusukat siya at the same time. So ikakabit po natin siya dito, and then tingnan po natin yung current. Current po is 1.8. Ayan, so medyo mababa ito guys kasi normally po yung mga ganitong kalaking aircon, nagre-range na po siya sa mga 3 point something, 3.8 ganon ampere. So ngayon guys, gagamit tayo ng piercing valve. So ayan guys, nakabit na natin yung piercing valve. Kakabit natin yung yung ating gauge manifold. Check natin kung meron pang lamang refrigerant. Ayan. So guys, bubuksan na po natin. Make sure na sarado po yung ating mga valve, ha. So ayun, nakita natin guys na meron pa pong refrigerant, pero napakababa na po niya. Kasi so gagamit po tayo ng sabon para po pang leak check natin. Pero wala po kaming nakitang leak. Wala po kaming nakita. Since na hindi po natin makita dito sa labas, so ang gagawin natin, bubuksan po natin to, and then i-leak check po natin ulit.
natin. Pero pag magtatanggal po tayo guys, don't forget po na i-discharge po natin. Kasi may laman po tayong ano ngayon sa system, nitrogen. So pasingawin natin. Paubusin natin laman. Kasi baka po mayroon pa pong laman na R410. Ang R410 po kasi is flammable. So for safety lang po, kailangan po natin pasingawin. If possible po, leave it 10 minutes para maubos po yung laman ng system. A few moments later. Puro kalawang na. So ang posibilidad baka nandito, somewhere dito ang butas. Kasi nga po is nabababad. So ayan o, nakikita natin o. Nababad po. Then puro kalawang na dito guys. Ito po yung butas natin. So ang posibilidad po, yung pagkakakabit ng aircon ay hindi po maganda. Yan po. Kasi po, ang explanation dito guys, kapag ka ang aircon, ito po yung aircon, ang pagkakakabit po niya, mababa po dito sa side na ito. So lahat ng tubig may ipon dito. So ang resulta po, mabubulok siya. Kagaya po na nangyari dito. So makita natin yung evaporator, nababad po siya rito. So isang problema nito, mabubulok dito sa side na to. And then, mabubulok pa po itong side na ito. Kasi makikita po natin ito yung drain. So yan po yung drain guys. So dapat po, ang pagkakabit po nitong aircon, nile-level po natin yan. So ile-level natin itong ibabaw. Dapat mas mababa po dito sa side na ito. Para yung tubig natin pumunta ron. Nakita nyo po naiipon dito. Kung mas mababa po dito at aangatin natin ng kaunti ito, lahat ng tubig pupunta ron sa butas at tatapon po siya. So dapat po yung harapan, konti po nakaangat ng konti kumpara sa likod. Para po yung tubig na galing sa harap, kasi nanggagaling po dun sa ating evaporator yung tubig para pumunta po sa likod. And then mas mababa po yung right side kasi nandito po yung butas natin. Kung nasa left side po ang butas, dapat po mas mababa sa left side. So nasa right side po kasi yung butas natin, kaya dapat yung tubig intentionally doon po pumunta. So dapat po mas mababa siya. So since naiipon po dito po sa side na ito, doon po sa left side natin ngayon, yung tubig, so nabubulok po siya. Ang resulta po mabubulok din po dito. And then if possible po, regular cleaning. Kung frequently ginagamit po ang aircon, mas maganda po at least mga 4 months or 4 times a year po natin kini-cleaning. Kasi po, pag ginagamit po natin yan, naiipon po yung mga lumot. Kasi nga po dahil sa moisture, yung tubig, and then yung alikabok na nasa environment natin, so napupuno po siya ng lumot. Then yung lumot po kasi, pagka po siya nabasa, hindi po kagad siya natutuyo. So nagkokos po siya ng corrosion dun sa ating mga metal parts. Okay guys? So ito pong condenser na ito, sasaraduhan po natin yung isang side. Pagkatapos po lalagyan po natin ng kakargahan po natin kahit na compressed air lang para makita po natin kung saan ang leak. Ilulubog po natin ito sa tubig. Okay? Nating ma-check yung leak. So kailangan po natin ng
access valve at saka po kapirasong tubo. So ihihinang po natin siya rito para makargahan natin ang hangin. Okay, so guys, na-check na natin yung mga evaporator. Ito po yung ating condenser. Pero wala po tayong nakitang sira dito. Dahil sa wala tayong nakitang sira, sinubukan natin i-check yung ating evaporator. So ito po yung ating evaporator. Dito po nakita natin yung butas. So ayan guys. So yung butas niya nandito po. So ayan po yung butas niya. Nandito po. So ayan guys, ito po talaga yung butas, wala po dito. Yung una po kasi akala ko nandito. Yung pala nandito sa A few moments later. So after po na mahinang natin, ayan po. Wala na pong leak. Wala po sa ibang area.
ito guys yung ating evaporator. At lalagyan na po natin siya ng access valve bago natin ikabit. Para pagkakabit natin, tuloy-tuloy na tayo. So ito guys, bago natin i-fix yung ating mga pan, o i-fix natin itong ating condenser, so i-charge po natin siya ng nitrogen. Then para po makita natin kung meron pa pong ibang leak, kasi kung sinarge natin siya and then in-rest natin for a certain hour, pag naubos po yung nitrogen, ibig sabihin may leak. So ngayon po, i-charge po natin siya ng nitrogen habang ipinipix natin to, and then magbe-break time na po. So mapapahinga po natin siya. Saka natin siya balikan after ng break time. Kung wala na pong nabawas dun sa ating nitrogen, so ibig sabihin pwede na po tayong mag-charge o magba-vacuum na tayo, and then i-charge po natin ng refrigerant. Nitrogen natin, then i-charge na po natin siya ng nitrogen. So ayan po, around 188 PSI po tayo. Then mag-leak check po tayo ulit.
ating gauge manifold. Pero bago natin gawin yun guys, kailangan muna natin pasingawin yung ating nitrogen kasi may laman pa po tayong nitrogen. Okay, then ikakabit po natin sa vacuum pump. Yan. Then, pagkatapos po nun, paanda rin natin yung ating vacuum pump. Then, bubuksan po natin itong blue side para mahigop niya. Yan guys, itotodo po natin. Itotodo natin guys. And then, leave it for 30 minutes na umaandar. Babalikan po natin siya after 30 minutes. A few moments later. So ayan guys, at nakalipas na po ang 30 minutes. At tapos na po yung ating pagbabacuum. So isasarado po natin to. Sarado natin guys. And then patayin po natin yung vacuum pump. So ngayon po, kung makikita natin, ngayon po ng purging natin. So mag-initial charging po tayo ng around 200. So ayan guys. So after po natin makapag-initial charging ng 200 PSI, kakabit po tayo ng ammeter. Ayan. Then bubuksan po natin yung aircon. So ngayon nasa 2.2 ampere, 2.1. And then tingnan po natin yung ating gauge. So nakita natin 20 PSI lang. So kulang po yung ating refrigerant. So makikita natin ang resulta, nagyeyelo po yung ating tubo. So okay na po yung aircon natin. Normal po yung current niya, which is 3.9. And then ang ating pong pressure is around 125. Yan po, at nakita po natin na okay na po yung ating aircon. Ite-testing po natin to, papaanda rin natin ng mga ilang oras. Obserbahan natin kung hindi po magbabago yung current and then yung pressure. At ipipix na po natin ito. So sana po nakapulot po kayo ng konting
kaalaman, nakapag-share kami ng kaunti naming experience sa paggagawa ng aircon. At sana po kung meron po kayong katanungan ay i-comment lang po ninyo down below sa inyong katanungan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe our channel para po makagawa kami ng mas marami pang video na i-upload namin at may share namin po sa inyo. So maraming salamat po sa inyo lahat na manonood ng video. Hanggang sa muli po.